Hi everyone! Good morning and welcome sa ating Faith na channel. For today's video guys ay meron lang akong i-share sa inyo tungkol sa Word ni God. Na naman, syempre dahil ang channel na ito ay tungkol sa Word ni God. And I'm sure na lahat tayo nangangailangan nito. Sabi nga sa salita ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every words that comes out from the mouth of God. So I really pray na kung sino man ang makakadinig at kung sino man ang makakita ng video na ito ay mababless kayo sa salita ng Panginoon. The Word of God is living and active. So I don't know kung ano rin yung pangangailangan ng bawat isa, pero I'm sure na hindi ito aksidente na nakikita mo at nadidinig mo ang channel na ito. So, merong mga bagay-bagay sa ating buhay na hindi natin controlled, and siguro kung isa ka sa mga Christians na katulad ko, sometimes kapag hindi pa tayo fully matured at walang nagtuturo sa atin, wala tayong nadidinig ng mga encouragement or teachings, or walang nagme-mentor sa atin, baka hindi tayo makakaraos sa lahat ng mga pagsubok na mapagdadaanan natin, at gi-give up na tayo, ayaw na nating magpatuloy, hindi na tayo mag-serve kay Lord, etc. etc. But I would like to tell you today na ang proseso ng Panginoon, it's not like our process na gusto natin shortcut, gusto natin hindi maranasan yung mga ganito. Ito yung mga pagsubok na kung saan ay nakakatulong para matest yung faith natin sa Kanya. And walang ibang ginagawa ang Lord sa ngayon kung hindi i-cheer up tayo na kaya natin to, ipagpapatuloy natin dahil naka-back up lang siya, andyan siya sa ating tabi, lagi siyang nag-cheer na kaya mo yan, anak, be strong, be courageous. Dahil kung tayo-tayo lang at minsan kapag hindi natin naisip ang mga bagay na yan, talagang madi-discourage na tayo sa buhay. Pero rest assured, as long as and the moment na tinatanggap natin yung salita ng Panginoon sa buhay natin, masayang masaya ang Lord at sinasabi niya na, well done, good and faithful servant. Ipagpapatuloy natin kung ano yung nasimulan natin, yung faith natin kay Lord. Patuloy tayong maging mabuting tao, maging kind, meron tayong takot sa Kanya, and maging blessing tayo despite sa kung ano-ano yung mga napagdadaanan natin, despite sa mga tao na nananakit sa atin, chichismis tayo na hindi maganda, pinagsasabihan tayo na hindi maganda, walang believe sa atin, nilulook down tayo at kung ano-ano pa, lalong-lalo na kung tayo ay nag-serve kay Lord, nag-share tayo ng salita ng Panginoon, nag-encourage tayo sa ibang tao, nagme-mentor din tayo, nagdi-disciple din tayo ng ibang tao. So meron at merong gagawin si Satan para hindi natin yan ipagpapatuloy dahil pinaka-hate niya na merong katulad mo, katulad ko na willing na magpagamit sa Panginoon despite sa ating mga kahinaan, despite sa ating ka-imperfectan, hindi tayo perfect, yes, pero we have a very extraordinary God who is willing and kanang make us capable of doing it, na maging vessel tayo ng anointing niya para mag-share ng word, para mag-pray sa iba, para mag-encourage sa iba, para tumulong sa iba na malaman nila na ang gusto ng Panginoon is abundant life talaga. Hindi will ni Lord na nasa sulok tayo at lagi tayong nakatunganga, umiiyak, hindi masayahin, walang joy. Hindi yan gusto ng Lord, at yan ay puro negatibo na binibigay ng kaaway si Satanas, dahil yun lang yung paraan niya para ma-divert yung attention natin at hindi tayo makapagpapatuloy. So, gusto ko lang sabihin sa lahat na ngayon, kung nadadaan sa'yo tong video na ito, be strong in the Lord always. Hindi ka niya iniwan kailanman at hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Panginoon. Let us give everything to Him and let us surrender. Yung fully surrender talaga na, okay Lord, ano ba yung gusto mo sa buhay ko? I am willing. Pag sinasabi natin na Lord, surrender na ako sa iyo, ikaw na bahala. Willing tayo kung ano yung pinapagawa ng Lord sa atin. Hindi tayo magiging matigas na ulo, no? So kung ito yung nililid ng Holy Spirit, I'm sure if we are children of God, if we are son, no, nag-receive na tayo kay Jesus, meron ng Holy Spirit sa atin,
maririnig at malalaman natin kung ano yung gusto ng Panginoon through the Holy Spirit. Instruction niya, direction niya, ililid niya tayo. So, kung saan ka man ngayon at kung ano man yung nararanasan mo, pagsubok lang ang lahat ng yan, and hindi ka nag-iisa. It is for your own good. It is, sabi ng word niya na, for all things work together for good to those who love the Lord and are called according to His purpose. Di ba natin naiintindihan, pero rest assured na in control pa rin si Lord sa lahat at hindi niya ikaw ipapahamak. Okay? Dahil alam niya yung plans niya para sa atin, not to harm us, but to give us hope and future. Sabi sa Jeremiah 29:11. So, God bless you, and I hope na laban lang tayo, hindi ka nag-iisa, marami tayo. We are an armies of God na iba-iba man yung lugar natin, pero we have the same faith in the Lord, and patuloy tayo na nabubuhay ng purity, with transparency sa buong puso natin, at walang kahit na anong mga dirt, no, mga, kung sa Bisaya pa, walay kunot, walay buling, walay mansya. We want to be pleasing in the sight of the Lord, na talagang binibigay natin yung best natin, living for the Lord and for His glory alone. Bye bye, and God bless you. Bye.